Sila kapuso. Bit-bit ang search warrant, pinasok ng mga operatiba ng Manila Police District Anti-Cybercrime Team ang isang bahay sa Pasig City. Tatlong banyaga agad pinigil ng mga pulis habang ang dalawang Filipino ay pinadapa rin. Pulis ka ba? Ano ka? Ha? Driver? May impormasyon kasing sangkot ang mga ito sa scam ng cryptocurrency. Ang modus umano, niloloko ang ilang investor na nalugi sa cryptocurrency at sinasabing mababawi ang pera. So para ang nangyari, double whammy. Na-scam ka na previously because of the crypto na nawala sa'yo. And then once you want to try and recover it again, in-scam ka na naman nila. So 2 beses kang na-scam. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, isa sa pinapagawa ng suspect sa biktima ay ang pag-download ng isang app. Pero hindi alam ng biktima na nakikita na ng scammer ang mismong personal na detalye na ini-input niya sa paggawa ng account sa app. Dahil dito nagkakaroon ng remote access ang scammer sa anumang laman ng computer pati sa seed phrase o password. Pag na-access na nila ito, doon na nila makukuha ang laman ng inyong digital account. Pero ipapasa ito sa ibang mga tao at account para hindi sila agad matunto ng mga otoridad. Giit na mga dayuhan, wala silang kinalaman sa scam. Sorry, you don't know why you're here. You were arrested for cryptocurrency scam? Is it true? It's not true. Okay, why were you arrested, would you know? Sa video na nakuna ng mga pulis, binubuksan nila ang isang lata ng soda kung saan itinapon naman ng isang suspect ang ebidensya na 2 flash drive. Andun yung mga evidence na magli-lead na magko-connect sa kanila doon sa crime na ginagawa nila. Akala niya walang nakakakita, nakita siya ng isang personnel natin. Patuloy na dumadaan sa forensics examination ng mga ebidensya kabilang ang mga computer at flash drive. Sinampahan na ang mga suspect ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act. May karagdagang reklamong obstruction of justice sa nagtangkang itago ang mga ebidensya. Samantala, plano na ng Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang central bank sa Asia na bumuo ng regulatory framework para sa cryptocurrency para mas mabigyang proteksyon ng mga consumer laban sa scammers. Tinalakay na ito ng Financial Stability Board sa Regional Consultative Group for Asia na ginanap sa Cebu kamakailan. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.